siya upang mangaral ng salita sa ating Panginoon. Kaya ako naman ang papalik sa kanya pang sumandali. Sa verse 18 hanggang sa 20. Genesis chapter 29, 18 hanggang 20. Making gifts na ba tayo? Okay, basahin na po natin dito sa aking Biblia. Sa 18, And Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. 19, And Laban said, It is better that I give her to thee, and that I should give her to another man abide with me. 20, And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had for her. Sa Tagalog po, basahin natin. At sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, Paglilibran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Ang sabi ni Jacob kay Laban sa ama ni Raquel. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba. Hindi sa ibigay ko sa iba, sa iyo na lang. Matira ka sa akin, ang sabi ni Laban. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel ng 7 taon at sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Dahil sa nararamdaman niyang pagmamahal, hindi tiningnan ni Jacob kung gaano katagal ang 7 taon dahil siya ay nagmamahal. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos, minsan pa sa umagang ito, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na malayang magministeryo sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, maging sa iyong mga banal na salita, O Diyos, na makakayag ngayong umaga. Ikaw ang patuloy na maglagay sa puso ng bawat isa na naririto, Panginoon, ang iyong banal mong Espiritu, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos, kumausap, O God. Tipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Dakilang Diyos ng kataas-taasan, minsan pa, O God. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, kung kami malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Hinihingi pa namin, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang pagsama mo, ang pagkilos mo. Maging ang aming pastor, Pastor Alex, Lord, aming patuloy na dinadalangin. Ikaw, O Diyos, ang malayang kumilos sa kanya sa umagang ito, sa kanyang pangaral, Panginoon, sa lugar ng San Pedro Larang. Lord, makapangyarihan kang kumilos, makapangyarihan kang magministeryo. Ikaw na tapat na Diyos, ikaw na makapangyarihan Diyos. Gumawa't kumilos ka, Panginoon, sa kanyang ministeryo. At kumilos, gumawa ka rin, Panginoon, ngayong umaga sa iglesia ito. Napatuloy mo kaming pagtibayin, Panginoon, patatagin sa iyong mga banal na salita. Minsan pa, O Diyos, maraming pong salamat sa iyong patuloy na pagtatagumpay na ipinagkaloob na sa amin. Maging ang bawat pangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi pa namin hinihiling ay alam mo na. At kami, O Diyos, patuloy na sumasampalataya na lalabas kami mamaya sa iglesyang ito. Nataglay namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, ang bawat kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahilingan o sa lahat ng aming mga pangailangan ng Diyos. Hallelujah, kami sumasampalataya, Panginoon, na gagawa, kikilos ka sa aming buhay ngayong umaga. Maraming salamat, minsan pa, O Diyos, ang papurihan at kapasalamatan ay aming patuloy na ibinabalik na tanging sa iyo lamang, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.
Kalilipas lamang po ng February 14, sa ating pong mundong ginagalawan na napakahalaga sa bawat tao ang February 14 sapagkat ito ay araw ng mga puso. O dito muling binubuksan ang puso o muling ipinapahayag sa isang tao kung gaano niya ito kamahal, kung gaano niya ito iniibig. At February 14, marami ang nangyayari at nagaganap na kapag Valentine's Day, minsan itinutuon nila na sila ay, ang mga lalaki ay nagbibigay ng engagement ring sa mga babae. At may pagkakataon din na mga ang babae ay sinasagot nila ang kanilang mga manliligaw kapag February 14. So maraming nangyayari at nagaganap dahil sa pag-ibig o pagmamahal sa isang tao. Kaya sa umagang ito, nais kong mangaral sa paksang pag-ibig o pagmamahal. Ang tema po natin nung last Friday ay Love Conquers All. Napakaraming makakonquer ng pag-ibig. Kagaya ng exhort ni Pastor Alex nung Friday about love conquers all. Na dati na tayo ay walang pag-ibig sa ating Panginoon. Nung tayo nakakilala sa Diyos, nagkaroon tayo ng pag-ibig. Ibig sabihin na conquer ng pag-ibig, yung dating wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Kaya si Jacob, mga kapatid sa ating Panginoon, nasa kanyang paglalakbay, napunta siya sa isang lugar. At sa isang lugar, meron doong mga nagpapastol na mga tupa. Tatlong grupo sila na nagpapastol ng tupa. At sinabi ni Jacob sa isa, kilala mo ba si Laban? Sabi niya, oo, kilala ko siya at alam ko kung saan siya. At maya-maya, si Raquel ay nakita niya na papunta doon sa painuman ng mga tupa kasi mayroon doong balon. Nadala ni Raquel ang kanyang mga tupa. At nakita niya si Raquel at nabighani si Jacob kay Raquel sapagkat si Raquel ay napakagandang babae. Dati talaga yung mga magagandang babae. Madalas nililigawan. Amen. Doon sumibol, may pagsibol, may pag-ibig na lumabas kay Jacob nung makita niya si Raquel. Sabi nga, na love at first sight. Sino na love at first sight? Nasa unang tingin pa lang, wow, it's a beautiful girl of me. Yes. Kahit nasa madilim siya ay maganda, kahit sa madilim lang siya maganda. Na love at first sight. Praise God. Si Jacob na love at first sight siya kay Raquel. Doon sumibol ang pag-ibig ni Jacob. Kaya, ang sabi ni Jacob sa kanyang ama na si Laban, yung ama ni Raquel na si Laban, sabi niya, gusto ko mapangasawa ang iyong anak. Sabi niya, sige, maglingkod ka sa akin ng 7 taon. At naglingkod si Jacob ng ilang taon. Meron pang pangyayari sa talatang ito, sa chapter 29, kung i-atras natin, dahil na love at first sight si Jacob kay Raquel. Alam niyo po, nung si Raquel ay nagkausap na sila, kasi tinanong niya si Raquel kung ama niya si Laban. Nasabi ni Raquel, oo, ama ko siya. At sa kanilang pagkukwentuhan, maya-maya, pinalikan niya si Raquel. Grabe si Jacob. Hindi pa nanliligaw na love at first sight pa lang, bumugso lang ako ng pag-ibig, binalikan niya na si Raquel. Kaya mga kabataan, ang sabi doon, si Raquel ay umiyaw at umiyak.
Dahil first time niyang mahalikan. Kaya grabe rin minsan si Jacob. Ito sa verse 11, sa chapter 29, verse 11. At hinagkan ni Jacob si Raquel at umiyaw ng malakas at umiyak. And Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. Kaya nga sabi ko, natawa ako sa pangyayari dito. Sabi ko, grabe si Jacob. Unang tingin pa lang, nabighani pa lang, unang bugso pa lang ng pag-ibig ay hinalikan niya na agad. Buti walang child abuse noon. Hindi ko alam kung ilang taon si Raquel noon. Pero mga kapatid, dahil sa pag-ibig, kumbaga in-express agad ni Jacob ang pag-ibig niya kay Raquel, kaya niya nagawa ang bagay na yun. Kaya pinuntahan niya ang kanyang ama na sabi niya, maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon, gusto kong mapangasawa ang iyong anak. Pag-ibig o pagmamahal. Meron pa po isang kwento about sa hindi pa sila personal na magkakilala. Ang isang lalaki ay isa po siyang lieutenant at sumasabak din siya sa gera. Sino po nakaranas na makipag-penpal? Brad, ang layo ng panahon mo. Yes! Kasi yun ang kwento. Hindi kagaya ngayon, through computer, FB, Twitter, ay madali mo na makikilala kung sino yung chat mo o sa textmate naman, napakadali lang din. Pero sa penpal noon, mga kapatid, kasi sa dyaryo, naalala ko, meron doon mga gusto makipag-penpal, nandito yung address, o pag kayo nagkaintindihan, magpapalitan kayo ng sulat. So, ang dalawang ito ay nagkaintindihan o nagkakunawaan. Na ang lalaki, siya po ay nasa gera at ang isang babae ay nasa isang lugar sa Maynila. So, ilang taon na sila, hindi pa sila nakikita, hindi pa nila alam kung anong itsura nila sa isa't isa. Pero sa kanila pagpapalitan ng sulat, doon ipinapahayag nila ang pag-ibig nila sa isa't isa. Ang sabi ng babae, bakit mo ako minamahal na hindi mo pa naman ako nakikita? Ang sabi ng lalaki kasi, ito ang nararamdaman ko sa iyo. Bagamat hindi pa kita nakikita, pero alam ko sa sarili ko na mahal kita. At nagsulat uli ang babae, ang sabi ng babae, baka nararamdaman mo lang yan dahil nalulungkot ka. Ang sabi ng babae, nararamdaman mo lang dahil nalulungkot ka? O meron ka lang isang bagay na gusto mong makita sa akin kung ano talaga ako? Sumulat uli yung lalaki. Sabi niya, hindi. Talagang tunay kitang minamahal. So hanggang sa nagpalitan sila ng sulat, talagang kinokonsensya siya ng babae kung talagang mahal siya ng lalaki. Na dinadaw na siya ng babae, pero yung lalaki, pilit niya pa rin na isinasamo sa babae yung tunay na pagmamahal. Ang sabi ng lalaki, hindi ako tumitingin sa itsura o sa anong pamambagay, kundi sa puso. Mahirap pagmahal pag hindi mo pa nakikita ang isang tao. Amen. Mahirap pagmahal pag hindi mo pa nakikita ang isang tao. Pero mga kapatid, kakaiba ang nangyari sa kanilang dalawa. So, darating na ang time na sila ay magkikita. Hindi niya alam, humihingi ang lalaki ng picture sa babae. Sabi niya, padalan mo naman ako ng picture para makita kita. Sabi ng babae, hindi pwede. Ayoko na dumating sa point na mamahalin mo lang ako dahil nakita mo ako. Ang sabi niya. Baka namumulila ka lang, baka ano lang iniisip mo. So hindi niya pinadalhan yung lalaki ng picture. So nagtakda na sila ng oras na sila ay magkikita. So nagkaintindihan na sila. Ang sabi ng babae, eto ang aking suot. Nasa isang lugar sila sa park. Eto ang aking suot. Nakasuot ako ng isang parang long sleeve. Tapos meron akong bulaklak dito sa gilid. So yung oras din niya pumunta yung lalaki. Pagpunta niya doon,
Merong 3 babae. At isa ay, mamaya na. So, paglakad ng babae, merong sumalubong sa kanya na nakita niya napakagandang babae. Maputing babae, napakagandang babae. At ang sabi ng babae sa kanya, excuse me po. At lumampas yung babae. Nagkaroon siya ng damdamin sa kanyang puso at pinag-isipan yung babae, ano ba? Siya na ba yun? O baka na ano lang siya, yung emotion lang. So pumunta uli siya doon. Dahil nahanap niya yung babaeng nakasuot ng long sleeve na merong bulaklak. At meron rin siyang isang nakita, pero hindi rin yun. Maganda rin babae. Alam niyo po ang nakita niya kung ano ang itsura? Matanda na nakaupo na may tungkol. Nakita niya naka-long sleeve at mayroong bulaklak sa gilid ng dibdib. Nagulat yung lalaki at nakahinto siya sa kanyang paglalakad. Kasi hindi niya ini-expect na gano'n eh. Hindi niya ini-expect na gano'n. Ang edad nila nasa line of 2. Hindi sila lalampas ng line of 3. Nagulat siya at nagdadalawang isip na ano ba? Lalapit ba ako sa kanya? Magpapakilala ba ako sa kanya? Dahil hindi niya in-expect na gano'n, na matanda. Hindi niya in-expect. Binalikan niya sa kanyang kaisipan yung pagpapalitan nila ng sulat at yung pag-ibig na nararamdaman niya kapag sila ay nagsusulatan. Alam niyo po, lumapit yung lalaki. Lumapit yung lalaki doon sa matanda na may bulaklak sa tabi ng kanyang dibdib at kanya suot na damit. Ang sabi niya sa matandang babae, pwede po pa kitang maimbitahan, kakain po tayo sa isang restaurant. Sabi ng lalaki. Ang sabi ng matanda, ganito, Iho, yung unang nakita mong babae, pinakiusapan ako na suotin ko ito at maglagay ng bulaklak. Siya mismo ang nakipag-usap sa akin. Nandudoon siya sa isang restaurant at inaantay ka niya. Bilisan mo na at baka siya ay mainit. Tuwang-tuwa ang lalaking ito at galak na galak sa kanyang puso. Na pinanaig niya ang pag-ibig sa isang tao na kanyang kasulatan o kanyang kapenpal. Na pinatunayan niya sa babae na hindi siya tumitingin sa itsura o sa anumang katayuan ng babae. Dahil nilapitan niya, inimbitahan niya. Kahit ang sabi ng matanda, naroon siya, puntahan mo na. Mga kapatid, pag-ibig o pagmamahal. Number 1, maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Amen! Sino ang umiibig? Sino ang nagmamahal? Hallelujah! Marami ang nagagawa ng pag-ibig o pagmamahal. Kagaya niya po, marami siyang ginawang paglilingkod kay Laban sa ama ni Raquel para makuha ng gusto ang pag-ibig ni Raquel o mapangasawa ni Jacob si Raquel. Dahil sa pag-ibig, nagtiyaga siya, nagtrabaho siya, hindi niya pinansin ang alintana ng tagal ng panahon ng pagod, oras. Dahil siya ay umiibig o siya ay nagmamahal. Kaya nga, love conquers all. Maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Sa secular na pamumuhay o buhay, kapag ikaw ay nagpasimulang umibig o magmahal, maraming bagay ka na magagawa. Amen. Kaya alam niyo po, nung Friday, na-surprise talaga ako sa ayos ng ating couples night.
Ang sabi ko nga, kung ako ay gagawa ng isang bagay na ganito, pwede bang i-flash? Nasa ano ba? Wala. Alam niyo po, pag gagawa ka ng isang event, lalo na pag ganito mga Valentine's Day, gagawa ka ng isang romantic place. Kung ikaw ay mayaman, gagastos ka dahil kukuha ka ng organizer para mas maganda ito, mas romantic ang bagay na ito. Pero yun nga, pag-akit ko nung Friday, wow, elegant para sa akin. Bakit mga kapatid? Kasi kung talagang makikita natin, ginastusan, binigyan ng oras at panahon, kaya salamat. Sabi ko nga, hindi man maibalik na kung anumang bagay, ang bagay na ginawa sa pamagitan na lang ng pagpapasalamat at ang Diyos na lang ang bahala magbigay sa kanila. Sabi ko, Lord, maraming salamat dahil pinaparanas mo sa amin ang bagay na ito. Sino po nakapag-date na sa inyong asawa na romantic place? Minsan, nangangarap ako sa isang garden, wow, na merong lamesa, na merong kandila, sa ibabaw ng lamesa at merong dalawang wine, na kayo ay babalikan nyo ang inyong unang pag-ibig, yung unang pagliligaw ninyo. Tapos meron pa kayong mga bubbles sa gilid. Wow! Tapos merong mga kakanta. Kaya ang dami naming artista nung Friday. Sayang yung mga wala. Alam niyo po, nanghinayang kami sa mga wala. Sa totoo lang, nanghinayang po kami. Hinayang po kami. Sapagkat mga kapatid, kakaiba po talaga. Sabi ko nga para sa akin, elegant. Sabi ko nga pag sa romantic place, sa mga bagay na ito gagawin mo, napakamahal. Pero sa maliit na halaga mga kapatid, pinagpala po kami. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa ating Panginoon, napakaganda ng setup. Sabi ko nga kung ako gagawa ng sarili kong romantic place ay napakamahal. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Si church, binuksan ang ating kaisipan sa bagay na ito. Ilang taon na ako sa church. Ngayon ko lang naranasan ang bagay na yan. Amen. Meron pa kaming fog machine. Ulitin natin yan. Ulitin natin sa next year. Mamayang gabi, o pwede daw, dahil meron pang meron pang naka-design sa taas. At salamat sa Panginoon, sabi ko mga Lord, maraming salamat. Nagpapasalamat ako ng lubusan sa Panginoon. Sabi ko, salamat sa mga nag-organize. Salamat. Maraming nagagawa ang pag-ibig ko pag mamahal. Kagaya na ng mga secular natin buhay o pamumuhay, kapag ikaw ay nagpasimula umibig o magmahal, maraming kang bagay na magagawa. Lalo na kapag ikaw ay natutong magmahal sa ating Panginoon. Sa secular muna tayong pamumuhay, mga kapatid. Sa lahat ng mga umibig, meron niyang question doon na ano ang craziest moment na ginawa mo sa iyong nililigawan para mapansin ka niya. Wala si si Brother Bernard. Umakit siya ng 3rd floor sa building para makita niya lang Sister Shirley. Imagine mga kapatid. At maraming iba. Bakit? Dahil umusbong ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, nagagawa nila ang mga bagay na yaon. Dahil sa pag-ibig, ang isang binata ay natututong mag-ayos sa kanyang sarili. Amen. Amen. Nagpapasimula na yan, magpa-pogi, mag-ayos ng buhok, magpa-facial, forma. At ganyan din sa babae, kapag sila ay pinasimulan ng ligawan, diyan na rin sila magpapasimulang Hindi. Magpakipon. Kasama na yung pagpapaganda, siyempre.
Maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Dito na nagmamature ang isang lalaki o ang isang binata kapag siya po ay nakaramdam ng pag-ibig o pagmamahal sa isang nililigawan. Yung mga dati, mga bagay na hindi na ginagawa, nagagawa niya na magbigay ng regalo na samantalang noon hindi niya ginagawa. Pero bakit na gagawa niya mga bagay na yon? Dahil sa pag-ibig o pagmamahal. Kaya ang couples of the night namin nung Friday is Termila at ang kanyang asawa. Amen. Sabi dito! Dahil sila ay mas maraming picture kaysa sa amin. Dito ko yan! Kung talagang hindi palobat ang camera, ala, sige! Hallelujah! Salamat sa pag-ibig o pagmamahal. Ayan, nakita niyo mga kapatid. Sabi ko nga, nasa rooftop pa kami at napakalamig ng panahon. Kaya sabi niya, mayakapin mo ko dahil malamig. Agos ng panahon! Kaya nga mga kapatid, kung iisipin natin, kung kukuha tayo na organize na talagang mahal ang ating gagastusin. Pero salamat kung may mga kapatiran na merong handa. Kita nyo, di ba? Kaya in-encourage po namin ang bawat isa. Alam niyo po, hindi lamang po sa couples yun eh. Kasi nag-combine po tayo ang all-inclusive men at blessed women. Kaya sa susunod po, mag-ano po tayo, dalawan natin para mas ma-feel pa natin ang pag-ibig ng mamahal. Kaya maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Alam niyo po, sa ating buhay o minsan sa ating bahay, hindi natin nagagawa yan. Hindi natin minsan nagagawa ang bagay na yan. Pero pag may mga event, mga ganito, nagagawa natin ang mga bagay na yan. Kapag ikaw ay nagpasimulang umibig o magmahal, maraming bagay ka na magagawa. Sa verse 18 ng ating teksto, sa verse 29, at sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Ang sabi niya kay Laban. Nawala naman sa kanyang kaisipan ang bagay na yon. Pero dahil sa pag-ibig, pagmamahal ni Jacob kay Raquel, ginawa niya ang bagay na yon. Maraming magagawa o nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal sa secular na pamumuhay o buhay. Pangalawa, maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Dumako naman tayo sa spiritual naman na pamumuhay. Kapag ikaw ay nagpasimulang umibig sa ating Panginoon, ikaw ay susunod sa Kanya at maglilingkod ka sa Panginoon sa pamagitan ng una, sa pagdalo. Sa pamagitan ng pagdalo, pag-attend sa gawain ng Diyos, ipinapahayag mo sa ating Panginoon na iniibig mo siya. Amen. Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan o sa mga bisyo. Sinong umiibig sa ating Panginoon? Amen. Kung ikaw ay umiibig sa ating Panginoon, magagawa mong talikuran ang kasalanan, lalo na ang mga bisyo. Bago ako naligtas, marami akong bisyo. Marami akong kalayawan na ginagawa sa sanglibutan. Pero nung ako po ay makakilala sa ating Panginoon, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Ipinahayag ko naman ang pag-ibig ko sa ating Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay nagpasimulang umibig sa ating Panginoon, ikaw ay susunod sa Kanya at maglilingkod ka sa Panginoon. Kahit walang gawain, dumadalo ka. Amen. Good! Ang hirap naman yung blood. Ang Hallelujah! hirap naman ng pasod. Hindi kasi umiibig ka nga eh. Kahit walang gawain, dumadalo ka. Ganyan ginagawa namin nila
O pasunod mo na tayong gawain. Dahil sa pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoon, magagawa natin na tayo po ay gumalo sa gawain ng Diyos. Kagaya ngayong umaga, bakit tayo naririto? Dahil ito ba ay obligasyon? Dahil ito ba ay sakripisyo? Dahil ito ba ay naagis na? O dahil ito ba ay tradisyon na? Na tuwing linggo, sisimba ako. Amen. Hindi mga kapatid, ginagawa natin ang pagdalo sa gawain ng Diyos dahil mahal natin ang ating Panginoon at ito ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Pangalawa, yung pagtalikod sa kasalanan. Kung iniibig mo ang Panginoon, tatalikuran mo ang mga kasalanan at hindi na gagawin. Amen. Pero kung ikaw ay hindi pa masyadong umiibig sa ating Panginoon, ang pag-ibig mo ay 1% pa lang. Mga kapatid, kailangan mong umibig sa ating Panginoon. Kailangan mong maranasan ang magmahal sa ating Panginoon. Maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Na kapag ikaw ay nagpasimula umibig o magmahal sa ating Panginoon, tatalikuran mo ang mga kasalanan, ang mga bisyo. Hallelujah. Kagaya namin noon. Simula nang kami ay makakilala sa ating Panginoon, ang aming mga bisyo ay pinasimulan nating iwan at talikuran. Hayaan mo na pausbungin ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. Pangatlo, ikaw ay magpapasimula magpagamit ng buhay sa Panginoon. Sa bawat isa, marahil kayo bago pa lang na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Nararamdaman mo sa ating Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. Diyan na magpapasimula ng Diyos ay kikilos sa iyo at ang pag-ibig na ibinibigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay magpagamit o magministeryo sa gawain o sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga maraming nagagawa ang pag-ibig o pagmamahal. Sa spiritual, nandiyan na ikaw ay maglilingkod na sa Panginoon, susunod ka na sa Kanya, dadalo ka na, tatalikuran mo na ang mga bisyo, mga kasalanan, at ikaw ay magpapasimulang magpagamit ng buhay sa Panginoon. At ito ang nais at kalooban ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya sa aklat ng Mateo? Ipangaral ninyo ang aking salita, gawin niyong mga alagad ang bawat isa. Ibig sabihin, hubugin, turuan, para sila ay makapag-ministeryo din naman, maagawa din naman sa ating Panginoon, magpagamit ng buhay sa ating Diyos. Pag-ibig o pagmamahal. Maraming bagay o nagagawa ang pagmamahal sa ating buhay. Pangalawa, ingatan natin ang ating pag-ibig o pagmamahal. Tama po ba yun, mga kapatid? Ingatan natin ang ating pag-ibig o pagmamahal. Una, sa Diyos. Bakit? Bakit kailangan natin ingatan ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay pumupupas, nawawala, o tumatabang ang pag-ibig. Sa Matthew chapter 24, verse 12. Sa verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan
ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kung bakit kailangan nating ingatan ang ating pag-ibig o pagmamahal una sa ating Diyos, dahil pwedeng masira o mawasak o mawala ang pag-ibig natin sa ating Panginoon kapag dumating na ang mga kasalanan sa ating buhay o pamumuhay. Mga katampalasanan, dahil sa pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang sabi ng Diyos, ang kanyang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero, bakit maraming tao na alam nila ang kautusan ng ating Panginoon, pero bakit nangyayari na ang kanilang kapwa ay kanilang sinasaktan, pinapatay, o kung ano-ano ang ginagawa, samantalang alam nila ang utos ng Diyos? Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay nawawala at pinapalitan ng kasamaan o ng kasalanan. Kaya nga ingatan natin ang ating pag-ibig o pagmamahal bilang mga Kristiyano. Ingatan natin ang ating pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat pwede itong mawala, pwede itong lumamig, pwedeng masira. John chapter 15, sa verse 9 and 10. As the Father loved me, I also have loved you, and abide my love. If you keep my commandments, you will abide in me, my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Kung paanong iniibig ako ng Ama ay gayon din naman iniibig ko kayo, ang sabi ng Panginoon. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Sino tumutupad sa utos ng Diyos? Amen. Amen. Pero kung hindi mo tinutupad ang utos ng Diyos, hindi mo siya iniibig. Gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama, sabi ni Jesus Christ, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya ingatan natin ang ating pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Huwag nating hayaang mawala ang bagay na ito. Sa verse 30, sa Romans, chapter 15, verse 30, aklat ng Romans.